Magandang araw mga bata! Ako si Tita Lodge. Sa araw na ito ay magkakaroon tayo ng talakayan sa asignaturang Edukasyong Pangtahanan at Pangkabuhayan. Handa na ba kayo? Simulan na natin! Sa makabagong panahon, maraming mga bagay ang pwedeng pagkakitaan ng mga mamamayan. Ang ilan ay maaari pagnenegosyo gamit ang mga bagay na karaniwang gawa sa kamay o makina. Ang iba naman ay nagtatagumpay sa buhay gamit ang kanilang serbisyo at paglilingkod ayon sa uri ng kasanayan at kaalaman. Kaya naman, sa araw na ito, tatalakayin natin ang tungkol sa produkto at serbisyo. Ano nga ba ang produkto? Ang mga produkto ay mga ani o bunga at kalakal tulad ng pagkain, damit, sapatos, sasakyan, alahas, sabon, at iba pa. Mayroong dalawang uri ng produkto. Ito ay ang durable goods at non-durable goods. Ang durable goods ay mga kagamitang maaaring gamitin ng matagalan. Halimbawa, damit, sapatos, alahas, kasangkapan sa bahay, computer, mga sasakyan, at iba pa. Ang non-durable goods naman ay mga produktong madaling maubos o karaniwang ginagamit. Halimbawa, pagkain, inumin, sabong pampaligo at panlaba, lapis, papel, at marami pang iba. Ano naman ang serbisyo? Ang serbisyo ay isang uri ng paglilingkod o pagsisilbi gamit ang mga kaalaman at kasanayan sa lipunan. Ito ay nahahati sa iba't ibang sektor, gaya ng technical, professional, at kasanayan. Ngayon ay ating alamin ang tatlong uri ng serbisyo. Una, professional. Kailangan nakapagtapos ng kurso at nakakuha ng board o bar exam upang makakuha ng lisensya. Halimbawa, guro, engineer, doktor, abogado, nurse, police, accountant, at iba pa. Pangalawa, technical. Ito ay uri ng serbisyo na nangangailangan ng mga kaalaman sa paggawa ng mga bagay o pagkukumpuni gamit ang iyong kaalamang technical. Halimbawa, auto mechanic, computer programmer, electrician, computer technician, aircraft mechanic, at marami pang iba. At pangatlo, kasanayan. Ito ay serbisyong nangangailangan ng mga kasanayan sa paggawa. Halimbawa, masahista, mananahi, karpintero, pintor, barbero, at marami pang iba. Sa puntong ito ay ating pagyamanin ang inyong mga kasanayan sa pamamagitan ng mga sumusunod na activity. Unang gawain, panuto. Kilalanin ang mga sumusunod na mga salita kung ito ay produkto o serbisyo. Una, silya at mesa. Ang tamang sagot, produkto. Pangalawa, pagmamaneho. Ang tamang sagot, serbisyo. Pangatlo, bukupay. Ang tamang sagot, produkto. Pang-apat, pagmamasahe. Ang tamang sagot, serbisyo. At pang-lima, pagtuturo. Ang tamang sagot, serbisyo. Pangalawa at huling gawain, panuto. Kumpletuhin ang chart sa pamamagitan ng pagtala ng mga produkto o serbisyo na makikita sa inyong lugar o barangay. Bibigyan ko naman kayo ng mga sarili kong halimbawa. Halimbawa, produkto. Una, buko juice, barbecue, bibingka, puto, lechon. Sa serbisyo naman, una, manicure at pedicure. Pangalawa, car wash. Pangatlo, pagbibenta ng balot. Pang-apat, computer encoding. At pang-lima, pagkuha ng litrato. At dyan nagtatapos ang ating talakayan. Naway marami kayong natutunan sa araw na ito. Hanggang sa muli, paalam!